mga kapwa vlogger natin. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, today pumalit po sa atin. Nandiyan naman po sila Albert, tsaka sa misis niya, sila Master Batang, si Kuya Dindo, at tsaka kayo mga karo, sa mga nag-comment po doon sa pagdating po doon, hindi naman daw dahil po ng may-ari, kung ano po yung mga nagiging kaganapan po doon sa isang Angeli, at kung ano-ano pa yung mga ginawa. Kasi ang pag-a-approve nito ay, so medyo maaga tayo. Ito nga po pala, gumagawa na ako ng mga gate pass natin para unit ko, yan yung unit na mas maraming kailangan. Susukatan po nila ng alauna after masyadong see-through yung loob. Tapos ito kasi nabubulok na yung gutter niya, yung tumutulo. Okay, bali ito yung update. Usap pa kami ni ma'am kasi wala yata siyang dala rito. Tapos yung cortina pang huling natin kasi less na po tayo sa mga biyahe ngayon. Malinis na. Andito pa rin po tayo sa ospital. Anong date na ngayon, Joy? Anong date na ngayon? 5, August 5. Kain mo na? Anong pagkain? Patola soup. Tsaka may isang fried chicken. Sarap pa. Maraming salamat nga po pala sa pagbisita nila Master Jojo tsaka ni Carol. Tapos si Kuya Dindo, si Bumbum at tsaka si Master Batang. Kakain kami ni Mrs. Ano? Vlog is life. Kailangan natin magbigay ng update. Bali yung dahilan kung bakit tayo nandito, nagkaroon tayo ng appendicitis. Tapos sabi ng mga doktor, hindi daw natin to nakuha yung kakain tayo tapos biglang gagalaw. Hindi daw doon nakuha. Meron daw mga possibility na bigla-bigla na lang daw tinatamaan yung isang tao ng appendicitis. So, mas maganda nangyari to nung medyo bata pa tayo. Hindi yung ganito na busy na tayo tapos yun, na-experience natin. So, hindi talaga siya daw sa kinakain at saka hindi rin daw talaga sa yung pagkain tapos biglang magtatrabaho, biglang kikilos. Pero syempre, may pa rin daw yan, may effect. Pero yung pinagmula ng appendix na malapit na siyang pumutok, kung gano'n, namaga, ay hindi daw doon. Meron daw kasing ibang part sa bituka or doon sa dumi ng tao na bigla na lang daw magta-transfer doon sa appendicitis or appendix natin. Yan, papagaling lang tayo. So, ayun. Bali, ang nag-aasikaso pala dun sa site, si Master Jojo. Siya yung pumalit sa atin. So, ang ginagawa natin, yung nagbibigay tayo ng fund sa kanya, tapos lahat ng mga binibili niyang materialis, yan, nasa kanya lang, iniipon. Nagre-report din siya sa site dun sa iba't ibang project na ginagawa natin. Tapos tungkol naman dun sa gate pass, hindi naman yung masyado mahigpit sa gate pass dun kasi ang transaction ng gate pass natin, pinapasa na lang po sa guard kada phase. Tapos yung guard ang mag-a-approve dun sa group chat nila together ng ating PM sa Lumina. Hinihintay na ako ni Mrs. Kain tayo? Kain na. May padalang lunch si Nanay Ted. Si Ma'am Ted? Ay, maraming salamat. Nasa ibang bansa na siya. Saan ipapadali? Ano naman yun? Baka ako na ganun pa. May contact siya dito. Ng rider, maghahatid. Maraming salamat po, Ma'am Ted. Naoperahan na tayo kahapon. Hindi yata, anong oras ako naoperahan? 5:30. 5:30. Tapos wala pa kami kasiguraduhan kung hanggang kailan kami dito. Pumunta kami dito ng Sunday morning ng 8 a.m. Ayan. Doon nga po pala sa mga nag-message sa post ko
sa Facebook. Yan, maraming salamat po sa inyo. Tsaka dun sa mga ka-Rohouse natin, regular viewers, maraming salamat. Kain na muna tayo. Sarap pala yung feeling na ganito eh. Nasa hospital eh. Halagaan ka ni Mrs. eh. Masarap. Yak-yak ka nga. Pero ibig ko sabihin halagaan mo ako, di ba? Sa bahay hindi eh. Siyempre, ito puro trabaho. Masarap luto nila. Pero medyo patabang na. Ganun talaga sa hospital eh. Patabang. Minsan lang eh. May bayad ito Salamat nga pala kay Master Batan. Dala niya yung ubas. matamis. Sakto lang, pero malamig. Galing sa Bali, binisita nga po pala tayo ng kapwa vlogger natin, tsaka kapwa contractor natin na si Kuya Albert. Ayan maraming salamat Kuya sa pagbisita. Tsaka also dun sa misis niya, ayan na si Ma'am. Ayan, bali sa mga nakakapanood dito sa mga video namin, ayan, magkapit-bahay po kami ni Kuya Albert nung nag-uumpisa pa lang po ako. Tapos ayan, natuto na rin po siya mag-vlog. Ito nga po pala yung kanyang YouTube channel. Pakisuportahan at saka yung Facebook. Ayan. Kuya, baka may gusto kang sabihin. Ayan. Wala naman masasabi, kundi basta supportahan lang yung ating trabaho, yung channel natin. Ay na, masaya tayo dyan. Yun. Sa mga ano nga po pala, naghahanap ng mga outside Lumina, kagaya ng Rizal, around Cavite, Alabarzon, ayan, si Kuya tumatanggap po ng trabaho. Yung mga trabaho na hindi natin kayang tanggapin, outside Lumina yan. Kay Kuya Albert, ito nga po pala yung Facebook account tsaka YouTube channel niya. Paki-message na lang. O, diba? Dito nga pala si Master Jojo. Yun yan, bali si Master Jojo muna yung nag-aasikaso doon. Bali, kompleto naman po yung tropa. Yan, gumagawa po lahat sila rin. Pauwi na tayo. Si paring Jeff yung kinuha natin magsa-service pauwi. Sarap. Bali, dito nga po pala tayo pumunta sa family clinic dito sa Tansa. Mga ka-Rohouse, good morning po. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, today is August 7, araw po ng Miyerkules. Mga ka-Rohouse, pasensya na po kayo kasi nasugod po tayo sa ospital nung linggo. Bali, wala na po tayong naibigay na update after po natin na masugod po sa ospital. Bali, kakauwi ko lang kahapon, araw po ng Martes. Ayan, nakauwi na po tayo. Bali ngayong Miyerkules, ayan, bali nagtatrabaho naman po yung buong tropa. Kahit wala po tayo dito sa Lumina, sa site, meron pong pumalit po sa atin. Andiyan naman po sila Master Jojo, at saka kompleto naman po yung buong tropa. At tuloy-tuloy lang po yung ongoing project natin dito sa Lumina.
Ayan mga karos, nagkaroon nga po pala tayo ng appendicitis. Ayan, pero nung linggo pa lang, ay nung Sabado pa lang po pala, nakaramdam na po ako ng paghihilab ng aking sikmura. Tapos hindi na ako nakatulog hanggang umaga ng linggo. Yan, nahirapan na tayo matulog. Kaya nagduda na ako, agad na ako nagpresenta na pumunta po sa ospital, yung pinakamalapit na ospital. Bali, dito kami sa General Family Hospital dito sa may sa may Tansa. Ayan, muli nagpapasalamat muna pala ako kay Ma'am Tet. Yan, kahit nasa ibang bansa na siya. Ayan, bibigay po siya ng suporta sa amin at saka kay Ate Gladys. Yan, God bless po sa inyo, ingat palagi. Also sa mga kasama din natin dito sa construction, kasi kahit wala po tayo, ginagampanan po nila ng mabuti yung kanilang mga trabaho. Tsaka kay Carol na din, sa misis ni Master Jojo, at tsaka kay Master Jojo na rin na nag-extra effort po para dito sa mga project natin. At tsaka syempre dun sa mga bumisita po sa hospital, nandun sila Kuya Albert, tsaka sa misis niya, sila Master Batang, si Kuya Dindo, at tsaka yung anak niya na si Boom Boom. Tsaka syempre kayo mga karo, sa mga nag-comment po dun sa post ko sa Facebook, at sa inyo na rin, yung mga viewers natin dito sa YouTube channel. Bali, ayun po, hindi ko alam kung paano po tayo nagkaroon talaga nito. Kasi isa sa mga nakakaugalian ko, pagkatapos talagang kumain kahit nanananghalian ako sa labas, bigla-bigla na lang din po akong aalis. So magbabiyahe na kagad ako. May mga pagkakataon din kapag break time, pagkatapos ko kumain, wala pang ilang minuto ay lumihiga na ako. So alin man doon, sinabi ko sa ospital, pero pagdating po doon, hindi naman din daw talaga yun ang dahilan. Maaaring pwede, pero maliit na porsyento na yun ang dahilan. So sa mga viewers ko, so yung mga sinabi ko about sa pagkain, kailangan po talaga kailangan po talaga magpahinga. Yan, pagkatapos kumain, magpahinga muna. Yun para sa akin. Pero ang kadalasan po daw talaga, timing na lang or tempo-tempo na lang yung tinatamaan talaga nito. So yung mga ganito pong klaseng operasyon, malaki ang epekto nito sa trabaho natin. Pero yun nga, makikita nyo naman, hindi lang naman po akong nag-iisa. So marami akong plano after nung mangyari to. Syempre kailangan alagaan natin yung ating kalusugan. Tapos kailangan na i-maximize ko ang lahat ng aking galaw. Kasi marami ng bawal na po yung magbuhat na mabigat. Pero sa panahon naman natin yun, tulong-tulong naman po kami regarding dito sa renovation. So wala naman po magbabago, ganun pa rin. So mag-adjust lang ako sa sarili ko. Kaya ito mga karos, ang natutunan ko sa bagay na to, kapag kumikita ka, kapag may trabaho ka at medyo kumikita ka naman, mag-ipon ka. Huwag mong uunahin yung luho mo. Para sa oras ng ganitong senaryo, na pagkakataon may nangyaring ganito, ay may mabubunot ka. Dito nga po pala sa location namin sa Cavite, napakahirap po ng mga ospital dito. Hindi kagaya sa Maynila, kaliwat kanan may ospital. Tapos dito puro private. Kaya medyo naging malaki po yung bill namin sa ospital. Umabot po siya ng masa 130,000 plus. Buti na lang, inasikaso na ni Mrs. yung aking PhilHealth, napababa namin siya ng more than 100 na lang, pero malaki pa rin po yun. Nag-aasikaso pa si Mrs. ng iba pang benepisyo, may insurance naman po ako, kaya tinitingnan pa namin kung mapapababa pa po namin or kahit pa paano makabawi-bawi kami ng kaunti. So ayun, sinabi ko lang yung bagay na yun kasi yung halaga, hindi biro yun sa panahon ngayon. Kaya habang may trabaho ka, hanggat kumikita ka, kung kaya naman mag-save, kahit maliit, matuto tayong mag-save kasi para may mabubunot tayo. Kasi bawat araw na lumilipas pagising natin, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Kaya kung may ipon ka, mas maganda para lagi kang handa. Napakahirap gumalaw, lalo-lalo na sa ospital, kung wala kang perang dala. Yun, isang lesson to. Kaya buti na lang kahit paano meron kaming nabubunot ni Mrs. na nangyari sa akin to. Okay, bali mga karohaw, siya nga po pala. Baka mamaya magbigay tayo ng konting update para makita din po ng mga may-ari
kung ano po yung mga nagiging kaganapan po dun sa bahay nila, kahit maiksing video lang. Tapos siya nga po pala mga karos, yung project natin na 4th project dito sa Phase 3. Nagawa na po ni Sir Ricky yon ng Korean blinds na ikabit niya na. Abangan nyo po yung before and after at kung magkano po yung kabuang interior ng 2nd floor ng isang Angeli at kung ano-ano pa yung mga ginawa doon. I-share po namin sa inyo. So, paano? Mamaya, nandito na yung tropa, ilan sa tropa. Tapos, mamaya, baka bumisita rin sila Master Batang dito kasi sila na yung kusang pupunta rito. Pag-uusapan namin yung tungkol dun sa project sa Phase 4 para matapos na din. Kasi kakabit na dun yung mga sliding, may screen door dun, may hanging cabinet for vanity, at saka yung babalikan pa nila sa Phase 6 yung screen door. Tsaka yung pag-overall application ng silicone para doon sa mga aluminum cabinet at saka sa mga ginawa nila. Okay, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules. Enjoy watching po. Medyo mahaba na yung intro natin. Tara! Yeah boy, good morning! Si Kuya Boy yung gumagamit ng owner. Si Bale, veteranong driver naman yan si Kuya. Dating jeepney driver yan eh. Sakto-sakto owner. Kuya, sabi nga daw sa guard, parang tumanda si Boss Lia. Sabi ko, iba'y may dala nun. Gulat sila, no? Ayan, bali sila muna. Kukuha sila ng mga pamorma. Bali sila muna yung gagamit nito. Yan, kompleto naman yung tropa makakapasok ngayon. Yan si Master Jojo. Good morning. Hi, good morning. Yan, kumuha lang sila ng scaffolding. Tapos pupunta sila dun sa Phase 3. Kukunin yung ibang scaffolding dun. Then dadalhin dito sa Phase 1. Ano na bang gagawin dun? Yung poste tsaka asintano. Iaangat. Ayun. Sige ha. Okay bye, sige ha. Ingat. Ingat ha. Tapos syempre habang nandito tayo sa bahay, syempre hindi naman tayo makakalakad-lakad pa. Tayo yung nag-aasikaso para dun sa mga contact natin sa mga PVC panel, sa hardware store, at saka dun sa mga yero, sa bubong, tsaka sa flashing. Bali ang ginagawa naming transition dito, may mga gate pass na kami. Hindi naman matrabaho na yung pagkuha ngayon ng gate pass kasi ang pag-a-approve nito ay sa bawat gate ng bawat phase sa guardhouse. Tapos mayroon silang group chat doon na pa-approvehan. Kailangan medyo maaga lang tayo kasi minsan ang pag-a-approve nito inaabot ng 1 o 2 araw. So medyo maaga tayo. Ito nga po pala, gumagawa na ako ng mga gate pass natin para dito sa phase 1 at saka dito sa phase 5. Bali yung 2 unit na yun na nabanggit ko, yan yung unit na mas maraming kailangan na materialis. Pero yung mga materialis na kayang-kayang bitbitin ng e-bike, ng motor, kagaya ng mga pintura, consumable materials, yan kila Master Jojo na po yung sila na po yung mag-aasikaso nun at sila na yung bahala. So sa ngayon, dito muna tayo sa bahay para tayo yung mag-aasikaso nito. Din kukontakin natin yung ating mga supplier para makarating dun sa unit, mga ongoing unit na project natin dito. Karos, ito after break time, bago pala magtanghali, sila Master Ryan tsaka sila Master Batang pumunta na rito. Yan, nalobat po yung camera natin, hindi na tayo nakagawa ng video. Bali, susukatan po nila ng alauna after break time 1 or 1:30 yung project natin sa Phase 4. So meron tayong isang screen door doon. Pero yung screen door doon, hindi yung kagaya nito na full screen. So kalahati aluminum, yung kalahati aluminum or naka-cladding siya. Tapos yung kalahati pataas, yan naka-screen. Tapos magpapagawa din po tayo doon ng shower enclosure. Gamit din po yung frosted mirror or smoke glass.
Ayan, baka frosted mirror po para hindi masyadong see-through yung loob. Tapos ang framing niya kulay puti. Tapos vanity cabinet naman po para dun sa lavatory basin. Tsaka yung isang screen door na nasabi ko kanina. So ito, check lang natin yung lagay ng weather. Baka aangkas na lang po ako sa e-bike ni Mrs. mamaya para makapagbigay ng update dun sa mga project natin. Okay, tara! Ito na nga pala yung project natin sa phase 1. Yan, nandito ibang mga kasama natin. Si Kuya Richard, ayan, si Adonis, si Sandy, at saka nandun si Bilog sa loob. Yan, magandang hapon sa inyo. Ayan na. Tapos meron na tayong panambak dito. Merienda muna, merienda. Late eh. Magpabali ka na rin. Sa mga babali dito kay Mrs. Ayan, bali may gate tayo rito sa may bandang kanan. Bali single gate to, 1 metro. Tapos ito cladding. Ayan, pasok tayo. Ayan, nag-a-add na pala sila ng ano, no, lupa. Hindi na lang ulit ka, sir. Sanding. Yan, meron yan dito, halaga. Uli na lang ulit. Paulahin mo na si Louie. Sige. Hanggang dito lang ba yun, sir? Pantay lang dito. Sagad mo na sa dulo kung kaya, mas maganda yun. Mahirapan din, sir. Gawan na lang ng paraan sa taas. Baka mahirapan magmasila sa kanila dito. Magkakaroon ng siwang yan. Yung gilid. Yung architects na lang dito. Hindi, hanggang dyan ka na lang. Tapos, pagdating dito, naka-cover na yan. Sagad na yan dyan, oo. Tapos dito sa loob, may back extension. Yan, kompleto na pala yung taas ng extension natin. Tapos nagkasundo kami ni client dito kasi nabubulok na yung gutter niya. Yan, tumutulo. Yan, tumutulo. Bulok-bulok na kasi yung sa taas. Papalitan din po ng stainless yan. Ayan yung downspout niya. Tapos ito bahagyang nakadrop. Gawa ng magiging laundry area to. Maliit na space lang pero gusto ni client laundry. Tapos may asintada pa po yan pa taas, 60 cm. Magkakaroon pa siya ng asinta. Ito muna yung update natin dito sa project sa phase 1. Dito naman tayo sa phase 5. Yan, nandito si Marvin tsaka si Ricky. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, boss. Yan, merienda. Tsaka kung sino yung babali. Si Kuya Boy. Konting update lang to, Kuya. Konting update. Ayan, bali update dito. May buhangin pa ba? Bakit? Yun nga. Hindi nga ako nakatap yan. Asahan na natin sa mga renovation natin dito sa phase 5. Hindi ka pa pala namin kasama nun. Kayo, nung gumawa kami rito sa block 17. Wala pa, ang namin ko lang na ganyan, yung sa Medyo malalim to. Malalim yan, isang metro. Pero yun doon sa ginawa natin dito, yan nakatap yan. Doon sa kabila, yung solo. Okay na. Ayan, nakatap na. Hindi, binutas ko ng nito. Yan. Tatakbo na tubig. Sobrang dami pala talagang problema rito, no, Kuya? Oo. Kanina, puro putik yan puno-puno. Ayun, napakadami talagang problema rito sa bagong project namin. Ako na bumutas. Kasi giniyahan ko yan Okay, bali ito yung update. Doon ko nilalagyan, puro-puno yan, ayaw bumaba yung tubig. Yan yung update dito. Sige. Yan. Tapos itong linya na to yung galing po dito sa loob. Tapos dito naman, ayan, may mga dowels na po rito. Ayan, may mga dowel na dito kasi itong gagawin nating medya agua rito. Buhos po yan. Yan, gawa sa buhos. Yan. Yan, pinto dito. Tapos sa bintana. Yan, wall plastering na pala sila rito. Yan, nagpapalitada na. Yan. Tapos yung tungkol nga po pala sa PVC panel nito. Yan, bali nadi-delay lang po. Pero na-order na rin po natin.
Tapos wala pa akong update dito sa taas kung nabalikan na ba ng tropa. Yan yung problema natin dyan. Yan, bali magbibigay pa rin ako sa kanila ng instruction araw-araw para hanggang sa maayos po nila yan sa taas. Pero hindi na nila ako makakasama dyan dahil baka hindi muna tayo makakakit. Merienda muna, medyo late na. Ayan. Sa phase 6 naman tayo. Baka hindi na po ako makapunta ng phase 4 kasi nakauwi na siguro si Kuya Rigor. Kaya hinintay tayo nila. Ayan, nandyan si Master Jojo, si Kuya Dindo, at saka si Louie. Ayan, halos patapos na po ito. Onting-onti na lang. Ayan, update tayo. Ayan, bali nagbigay na ako ng punch list sa kanila rito sa mga gagawin pa. Tapos unti-unti na lang po magpo-pull out ng gamit. Yan, dito sa magkabilang side ng ginawa naming fence area, yan, magsisilikon pa po dyan. Tsaka dun sa kabila. Tapos repaint pa yung ating mga yung ating mga floor drainage, yan, i-repaint pa. Tapos ito, lilinisin pa. Yan, naka-tile grout na po yan. Tapos onting retouching, tapos onting cut-cut dun sa mga outlet and switches para malinis pag turn over. Ayan yung screen door, naikabit na rin. Ayan, galing na sila Master Batang dito, nag-final na po sila ng application ng silicone. Tapos meron pa akong binigay sa tropa ng instruction, yung pagsisilicone pa ng mga steel window sa mga bintana sa second floor. Ayan, kasi pwedeng kumapang yung tubig doon. Tapos dito yung mga installation pa, kagaya ng baka TV bracket. Yan, mag-uusap pa kami ni ma'am kasi wala yata siyang dala rito. Tapos yung cortina pang huling-huli na. Ayan na yung lamesa. Ayan, tapos yung rep in-unbox na po nila. Ayan, tapos ito isisilikon na lang to. Yan, baka kami na yung gumawa kasi lilinisin pa eh. Yan, okay na rin po to. Okay, isa sa mga pinagawa ni ma'am dito, yan yung overhead cabinet. Oh, ganda na ito. Yan o. Tapos meron po siyang hanger rod dito sa ilalim. Hanger rod. Tapos dito naman po sa stairs, ayan na po yung itsura niya. Ayan yung final. Bali, ito nga po pala, pinturado to. Yung pinturado po yan. Tapos, onting retouching paint na lang po yan. Dito, halos okay naman. Yan, pinatesting ko na lahat sa kanila. Halos okay naman po. Tapos, ito nga po pala, sinisilikon to. Yung bawat gilid, yan, okay na rin. Dinaanan na rin nila Master Batang yan. Yan, puro na lang po yata kami rito, general cleaning. Pagdating din dito sa second floor, ito buong buo na to. Halos kompleto na. Ayan. Ito yung pinagawang overhead cabinet nila. Ayan, halos kompleto na. Ganda. Tsaka dito. Yan, nakabukas pa yan kasi QDE finish po yan eh, para hindi po dumikit yung ito dito, kailangan patagalin po natin na nakabukas lang. Kompletong-kompleto na. Bali, ano na lang po yung kortina para mas lalong gumanda. Bali mga karawas, hanggang dito na lang po muna yung ating vlog ngayong araw po ng Miyerkules.
Bali yung magiging setup na lang po muna nung ating vlogging mga karos. Baka kung hindi ako or si Mrs. Dahil kailangan ko pa rin po sundin yung payo sa atin ng doktor. Yan, yung nag-opera po sa atin. Kailangan natin sundin yung mga payo nila. Ilang araw po dapat talaga tayo nagpapahinga. So, mababago na ng konti yung vlog natin. Baka hindi na yung kagaya dati na nagpe-purchase tayo, pinapakita pa po natin. Kasi less na po tayo sa mga biyahe ngayon. More on updates na lang. So, sana mga ka-Rohouse, kapag maging okay tayo, doon na lang po tayo mabawi. Kaya sana tsagain po muna natin tong ganitong klaseng setup ng vlogging. So paano? Kita-kita na lang po muli tayo for the next video. God bless po sa ating lahat. Abangan niyo po pala bukas yung ating vlog regarding dun sa interior ng second floor ng isang Angelic. So isi-share po namin sa inyo kung magkano po yung kinalabasan before and after. Kinalabasan po ng house renovation. So paalam po muna. Let's go. Tara.